Okay, start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan po natin, eto po, no, nagkalaglagan na po. Nilaglag na po ng presidente ng Pilipinas, no? Ah, nilaglag na po ang kanyang pinsan na si dating speaker, Martin Romualdez. Ayan po ang ayon po kay BBM ay siya pa po ang nag-announce ng balak ng ICI at ng DPWH na sampahan ng kasong plunder itong si Martin Romualdez. Kita nyo, matagal na natin dinidiinan na BBM hindi mo po pwedeng balik-baliktarin, no? Hindi mo po pwedeng saluhin ang pinsan mo at yan na ang kapahamakan mo. Pero it's too late na po eh. Lagi pong huli si BBM sa reaction niya. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pakinggan muna natin tong mga sinabi ni Mr. President, at mag-react po tayo maya-maya. Araw po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo lahat. Okay. Yan po yung mga sinabi po ng ating mahal na Pangulo. Magandang araw. Tila nagkakalaglagan na po, no? Ayan. Ayon po sa kanya, napuna lang natin, no? Ibang-iba sila ni BP Sara pag si BP Sara nagpapalabas ng ganito. Si BP Sara kasi bihira yung edit, no? Kung inedit man, hindi ganito na parang alam mo yung ang daming edit eh. Hindi na kaya yata ni Mr. President na magsalita ng tuloy-tuloy. Sa kagustuhan nilang mawala yung dep. Matindi po ang pagkaka-edit. Halos bawat sentence ini-edit. Pati po yung upuan parang nagpapahinga pa eh. Sa saglit na sinabi, mas marami pa po yung pahinga. Alam mo, Mr. President, ito lang nga po na namin sa iyo, no? Kung yan po, yung mga binanat mo ngayon, sinabi mo yan 1 month ago or before yung malaki ang rally ng Iglesia ni Cristo at saka ng mga pro Duterte groups diyan sa EDSA, talagang bibilib pa sa yung mga tao eh. Ang reaction mo kasi, Mr. President, ang pamumuno mo kasi, Mr. President, talagang talagang nakabatay lang sa reaksyon ng mga tao eh. Binibigay mo lang, hindi naman nakatodo talaga eh. Talagang ang binibigay mo lang sa kanila yung naaayon lang sa reaksyon. Pag galit yung mga tao, nagbibigay ka lang ng kapirasitong kumbaga binibigyan mo lang ng candy, no? Yung mga mamamayang Pilipino na nag-aalboroto.
O, ganun lang yung ano ni Mr. President eh. Yung, yung pag-action niya, hindi talaga wholeheartedly. Alam mo, Mr. President, sayang eh. Kung etong mga sinabi mo yan nung una pa lang. Nung una pa lang binanggit si Martin Romualdez, ang dialogue mo na kagad, eh paimbestigahan natin yan. Kinakailangan proteksyonan natin si Gutesa. Kinakailangan na bigyan natin ng ano ng yung mga ganun sana. O kaya yung Diskaya, dapat kinakailangan natin proteksyonan yan dahil nagsasabi sila ng mga nagbubulgar sila ng mga katiwalian. Eh hindi eh. O, tandaan po natin, nung una po na lumabas, nag-rally yung September 21, no? Ang aksyon nila, hindi ko na ma-recall pero bago yung Malawakan rally o pagkatapos ng Malawakan rally, pinagbitiw nila sa pwesto si Martin. Akala nila pag nagbitiw sa pwesto si Martin, eh medyo mapapayapa nila yung mga tao. Nung hindi pa rin mapayapa yung mga tao, ayan na, idiniinan nila si Saldico, di ba? Nakita nyo po yung mga reaksyon. Binigay po nila si Saldico pero hindi si Martin Romualdez. Prinoteksyon na nila si Martin Romualdez pero si Saldico ang pinalalabas nila na pinaka mastermind. Alam mo, Mr. President, wala pa nagtuturo sa iyo noon na ikaw ang mastermind, no? Hindi pa lumalantad si Saldico. Pero kung etong dialogue mo na to, nung lumabas si Gutesa, ganito na dialogue mo, napapakasuhan mo si Saldico at saka si Martin Romualdez, hindi na sana lumala ng ganito. Baka purihin ka pa na sa wakas nagbago yung Pangulo. Bakit po too late na, Mr. President? Una, magkasunod po yan eh. Si Saldico binulgar na ikaw po ay may insertion na 100 billion. Na ikaw po ay personally tumanggap ng 20 billion. Hindi naman personally na tinanggap mo yung maleta. Ibig sabihin, direkta tumanggap ka ng 25% na 25 billion. Kaya kung ikaw ang may pinakamalaking tinanggap, ikaw ang masasabing mastermind ayon dito sa kwento ni Saldico. Hindi po sa amin yan. Hindi ka namin nababanggit nun, Mr. President. Ang sinasabi namin sa iyo noon, etong mga sinasabi mo ngayon. Ang sabi namin, dapat tumulong ka para makasuhan yung pinsan mo. Ngayon, nung ikaw na ang tinuturo, tignan nyo nung wala pa pong tinuturo kahit isa, ay nung tinuro po si Martin, ibinigay nila si Saldico. Nung tinuro po siya ni Saldico, ang ibinigay naman nila ngayon si Martin Romualdez. Oh, ilalaglag po nila. Nilaglag nila si Bersamin, nilaglag nila si Pangandaman, lagi po para yung mga tao wag nang habulin si BBM. Kung noon pa, Mr. President, kung noon mo pa nilaglag si Martin Romualdez, baka hindi tayo umabot sa ganito. Yung mga tagapagtanggol mo, palpak lahat eh. Pinalabas mo si Clarita Carlos. Ano sinabi? Taga New York yung mga yan. Natural lang na nagdodroga sa New York. Anak ng pupang katwiran yan, no? Natural lang pala sa New York na magdroga kayo eh. Bakit dinala nyo pa sa Pilipinas yung pagdodroga? Parang inamin pa eh. si Amy Marcos lang po. Nung una, yan, sila Nikki Coseting, sila Cathy Binag, si Agent Morales, sila lang yung naririnig namin eh. Nung si Amy Marcos na kapatid nyo, nagsabi na kayo ay talagang nagdodroga, pinagtanggol kayo ni Clarita Carlos. Pinatunayan na nagdodroga. Normal lang daw sa mga taga New York. Very New York nga eh. Normal lang daw yung nagdodroga. Ang tanong nga ni Clarita Carlos, ang tanong daw, nakaka-apekto ba yung pagdodroga dito sa
sa pagtatrabaho ni BBM. Very obvious ba? Lubog na tayo, Clarita Carlos. Siguro si Clarita Carlos, kontrolado niya pag nagdodroga siya. Ang tanong ko, Ma'am Clarita, Prof, ang tanong ko sa'yo, Prof, nagdodroga ka ba? Paano mo ipagtatanggol na walang epekto yung pagdodroga kung hindi mo naman naranasan magdroga? Yung continuous use po, tama po yan. Alam niyo po, mali po yung pananaw natin sa droga rin minsan eh. Oh. Kakanood ko po ng gumagamit talaga, yung mga nagpe-flip top. Kakapanood ko. Talagang masarap talaga raw. Tapos nakakapag-isip sila na magagaling sila magsulat pagka nakadroga eh. Pero eventually, sisingilin ka niyan. Kung bata ka pa, parang may nag-i-spark sa mga utak mo. Ha? Nabubuksan yung mga hindi kayang buksan ng mga pangkaraniwang pag-iisip. Parang nagiging malahenyo ka, kaya mong gawin, makakapagtrabaho ka, di ba? O, pero eventually, sa kagagamit mo, umaasa ka na sa droga, eventually, kumun ka na, apektado na ng droga yung pag-iisip mo. Professor Carlos, mahiya naman po kayo. Ang kinakatwiran niya, hindi naman nakakaapekto kay BBM yung... kita nyo? Pinatutunayan si Ping Lacson din, ganun din. Napakabait ni BBM, kaya siya ginagamit lang yung pangalan niya. Akala naman ni Ping Lacson, maaawa tayo kay BBM. Kawawa naman. Ginagamit lang pala yung pangalan ng mga magnanakaw, mga yusek na magnanakaw, ginagamit lang siya para kumubra. Imagine niyo, Mr. President, ginagamit lang kayo ng hindi namin kilala yung mga yusek na yan. Kung yung pangkaraniwang yusek kaya kayong gamitin, Mr. President, ayon kay Lacson. Kaya yung mga tagapagtanggol nyo po, Mr. President, lalo kayong pinapahamak. Lalo po kayong pinapahamak, hindi po kayo napagtatanggol. Mr. President, ngayon, ilalaglag nyo na nakakapanghinayang. Ako, sa totoo lang, nakakapanghinayang po. Alam nyo kung bakit, Mr. President? Kung sinabi nyo na to, napakakasuhan nyo si Martin at saka si Saldico, baka pati kami po mapapalakpak sa'yo noon eh. Timing ba, Mr. President? Timing. Nung nananawagan kami, yung sinisingil namin na bakit nyo nililigtas si Martin Romualdez, nililigtas nyo. Pero ngayon na ikaw na ang sinisingil, ikaw na yung tinuturo, nagturo na si Saldico, nagturo na rin yung mga kapatid, yung kapatid pala na ni kapatid mo na senadora, ngayon pa po kayo, ngayon niya po tatablahin si Martin Romualdez. Hindi na po, it's too late na po. Hindi na po si Martin. Hindi na po si Martin ngayon ang gustong singilin ng tao. Iba na po ang panawagan ng mga tao, no? Kayo na po ang magbitiw sa pwesto. Kita niyo po, miski yung mga kakampi ninyo. Anong gusto? Palpak lang yung gusto nila. Illegal lang yung gusto ng mga kakampi. Mga dati yung kakampi, anong gusto? Pag nawala kayo, parang tanggap na ng mga kakampi nyo eh. Tinatanggap na ng mga media. Katulad ni Clavio, tinatanggap na ng media. Katulad ni Constantino, na kung matanggal kayo ay hindi dapat lang ipalit si Sara Duterte. Yun lang ang compromise po ng media. Hindi na po kayo maipagtanggol ng media eh. Hirap na rin ipagtanggol kayo eh. Sabihin ko naka-live ako. Ang pinangangatawan na lang po ng media ngayon,
Parang tinanggap na nila na dapat na kayong palitan pero hindi dapat ipalit si BP Sara. Diyan po ang malaking pagkakamali ng media. Ang media po natin tagapagsulong ng illegal na gawain. Eto pa isa. Gusto nyong paimbestigahan dahil hindi kayo naniniwala yung rally raw po sa EDSA ay nagpopondo daw po niyan taga-ibang bansa. Bukas na bukas yung mga leader ng rally. Kilala ng lahat yung mga nagsalita doon. Maski nga yung nag-perform doon, kilala ng lahat eh. Si Elias, si Chad Bora, mga nagsalita doon. Si Congressman Meow Meow, si Mike Defensor, si General Pokis, yung mga taga-Maisog. Sino pa ba? Si Ka Eric. Ha? Ang binibintang nagpopondo daw ay taga-ibang bansa. Yan daw ay pagtataksil. May mas magtataksil pa ba na ipapakulong mo yung Pilipino at dadalin mo sa ibang bansa? Wala na pong mas taksil dun. Etong gobyerno na to, ang hinahanap lang nagpopondo. Paano nyo mapapatunayan na taga-ibang bansa yan nagpopondo niyan? Ibig nyo sabihin yung mga nagpunta riyan, bayaran? Nakita nyo nga, wala nga pare-parehong t-shirt. Ni t-shirt nga, walang bigay eh. Yung mga tao po sa EDSA, ulitin ko po, yung mga tao sa EDSA, organic po yan. Ganyan po ang mga Duterte, hindi po mahilig sa mga bayad-bayad. Yung Iglesia ni Cristo, pagamat may mga uniform sila, pare-pareho sila ng t-shirt, tatak lang yung pare-pareho. Kanya-kanya ring bayad yan. Kilala po natin yung Iglesia ni Cristo. Huwag niyong papalabasin na bayaran niyang mga yan. Sila pa po ang nagkakagastos para umatin ng rally. Meron nga 85 years old, nakiangkas pa sa mga sasakyan na papunta sa rally. Tapos sasabihin ninyo na ang gusto nilang palabasin, bayaran nyo mga umaten dyan, utot nyo. Bayaran. Makikita nyo naman po kung bayaran o hindi. Una, walang mga t-shirt. Nakita nyo ba yun sa EDSA rally? Walang mga t-shirt yun. Pupunta doon ng mga tao, hindi magkakakilala. Ayaw na lang nila, gusto na lang nila na magkaroon ng pagbabago. Yan po pinapalaganap nila ngayon eh. Na yan daw po ay may nagpopondo na taga-ibang bansa. Ang tunay po may nagpopondo, si Ramon Tulfo umaangal, nawala daw yung 50 million na pambayad sa mga vlogger at influencer. Bakit kaya umaangal si Montulfo? Montulfo, apektado ka. Yan ba kinatwira sa'yo, Montulfo? Yari kayo kay Montulfo. Pag hindi nyo napalabas, ano po ang mas nakakahiya? Ano po ang mas katraidoran? Yung mag-rally ka? Dahil ayaw mo na ng korupsyon? O yung ipahuli mo yung kapwa mo Pilipino? Ano po ang katraidoran? Pati mga meaning ng mga salitang traidor, pati meaning ng mga salita, binabago nyo eh. Katraidoran ba yung mag-rally ka dahil ayaw mo ng korupsyon? Yun ang mga pumunta sa EDSA. Nag-rally dahil ayaw na ng korupsyon. Dagdag pa. Lahat na nagpunta ron, ang panawagan, Marcos resign. Sasabihin nyo, inciting to sedition agad? Diyos ko. Hindi naman sinabing ibagsak si Marcos eh. Marcos resign lang. Ibig sabihin, ikaw ang pinagre-resign. Nasa iyo yan. Hindi ka naman pinapanawagan na ibagsak eh. Ngayon, it's too late na yung paglalaglag mo sa pinsan mo. Kung ginawa mo yan,
before ka ilaglag ni Saldico, okay. Baka matigil na 'to, matutuwa na yung mga Pilipino. Kung ginawa mo 'yan bago ka binulgar ng ate mo na ikaw ay adik, okay lalo. Kaso it's too late eh. Hindi na lang hindi na lang si Martin at si Saldico ang pinaniniwalaan naming nagkapera diyan. Nilaglag ka na rin ni Saldico, inunahan ka na. Alam na ni Saldico yung gagawin mo eh. Imagine po ninyo, hindi makapaniwala si Bersamin eh. Nawala na ako. Hindi po makapaniwala si Bersamin, no? Na ilalaglag siya. Numero unong tagapagtanggol mo yan si Bersamin, nilaglag mo. Si Pagdangaman, hindi rin makapaniwala. Biruin mo, siya yung talagang naglalagay ng mga pondo para magsikita kayong lahat. Ilalaglag nyo. Tahimik pa si Pagdangaman ngayon eh. Tignan lang natin pag nagsalita na yan. Kung ano ang ibubulgar niyan. Eto po. Gusto po nilang ilayo kay BBM eh, di ba? Eto po, nagsalita na po to si Vince Dizon. Kumpiyansa sa Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na malakas ang ebidensya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at Saldico kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Isinumiti. Nawala tong katabi ko. Huwag ka magtago, Mr. President. Damayan mo ko rito. Isinumiti ni DPWH at Independent Commission for Infrastructure ang mga ebidensya na kalap nila sa Ombudsman ngayong Biyernes, November 21. Ngayon lang po. Kasong plunder at anti-graft o indirect bribery ang mga posible umanong isampa laban sa dalawa. Di ba? Plunder. Tensya na kayo, may binabasa lang ako na may message lang po tungkol sa Berada. Sige, basa pa po tayo ng mga komento. Tanggalin na po natin to si BBM ha. Kasi nalilito. Nalilito ako pag may katabi. Paano tatanggalin tong yan.
Hindi pa po tayo tanungan portion. Nalilito lang ako. Gusto ko magpaka-high-tech. Talagang ano po eh, na ano pa ako eh. Kumbaga, imbis na tuloy-tuloy lang yung ating talakayan, pag walang mga akong pinanonood na iba, nalilito pa po tuloy ako eh. Sana pagbigyan nyo na lang ako. Teka lang, ayusin ko lang yung aking mga kodigo. Mahirap talaga yung hindi high-tech na nagpapaka-high-tech. Malilito ka talaga. Okay, ngayon po ay magbabasa na po tayo ng ating mga iba pang mga tweet. Mga sa kodigo natin dito sa Twitter. O eto rin no. Na-imagine nyo po ba kayong mga taga-ICC? ICI pala? Kung noon nyo pa po dinamay itong si Martin Romualdez, di antiwala sana sa inyo ng taong bayan ganun kataas, di ba? Kaso too late na eh. Ang sinasabi na po. O eto naman po, nako, iba naman po ang mga dilawan po ngayon. Very busy po ang mga bunganga ng mga dilawan ngayon. Alam niyo po kung ano po issue ng mga dilawan sa kasalukuyan? Ang issue po ng mga dilawan at kakamping, ito pong kay Alice Go. Ayan, maganda raw at mabilis ang hustisya ayon po kay Bam Aquino. Isahin na lang po natin yung mga sinasabi po nila tungkol dito kay Alice Go. Sabi po ni Bam Aquino, mabilis daw ang naging hustisya kay Alice Go. Ito naman po ang sinabi ng ating Our Lady of Insertion. Senator Risa, hatol kay Go, I am proud. This makes me feel hopeful. Yan. Nabigyan na reaksyon si Senator Risa Ontiveros na naging hatol ni Alice Go. Pakinggan po natin tong mga sinabi ni Today, justice Senator has been served. Insertion. The conviction of Alice Go, aka Guo Huaping, is a victory against corruption, human trafficking, cybercrime, and many other transnational crimes. Ngayon, hindi na sila makakaulit. This Senate investigation delivered unprecedented results. It helped secure a presidential executive order banning POGOs, provided evidence towards a guilty verdict, sending a criminal to prison for life, and contributed in the passage of the Anti-Pogo Law of 2025. I am proud to consider it one of the most consequential Senate inquiries of my life's work so far. Maraming salamat sa mga biktima, witnesses, at whistleblowers na naglakas loob tumestigo sa Senado. Our deepest gratitude to our prosecutors at the DOJ who brought this case to justice. Sa ating mga law enforcers na hindi nagsawang mag-imbestiga, mag-raid at mag-rescue, maraming salamat sa inyo. Okay. Huwag na po natin tapusin at nakakasukan na yung pagmumukha nito. Alam po ninyo, etong punto natin dito, no? Si Alice Go, siguro, kung naniniwala kayo na si Alice Go, eto tayo, magtapatan po tayo. Si Alice Go po ba ang pinaka-mastermind sa Pogo? Magtapatan po tayo. O isa lang po siya na isa lang po yung Banban Tarlac. Ibig bang sabihin, yung Pogo po ba sa Banban Tarlac, yun na po man lang ang pinakamalaking Pogo sa buong Pilipinas? Ibig kasing sabihin, parang lutas na po yung problema natin sa Pogo kasi nabigyan na po ng katarungan yung Pogo natin kasi nahuli na po si Alice Go. Sa simula't-simula pa lang, yan lang ang kaya ninyo eh. Si Alice Go lang na hindi nakakatakbo dahil kasalukuyang mayor. Mayor po ng Banban Tarlac. Siya na po ba yung pinakamalaking Pogo operator dito sa Pilipinas? Sa palagay ninyo?
para paniwalaan nyo na tagumpay sila sa Pogo. Hindi po kayo nagtagumpay sa Pogo dahil yung malalaki pong operator ng illegal na Pogo, nakawala po lahat. Magtotohanan po tayo, ha? Kayo po, hindi ba ako gumagalaw? Okay, ulitin ko po. Hindi po si Alice Go ang pinakamalaking player. Hindi po siya yung pinaka-mastermind ng Pogo. Oh, nalusutan na kayo lahat. Ikalawa, diversion nyo lang yan na hindi nagkiklik. Wala nang pakialam ang mga tao kay Alice Go. Oh, bigo kayo dahil hindi nyo na-ikonekta si Alice Go. Ang purpose ninyo kay Alice Go, ikokonekta nyo kay PRRD. Bigo kayo dahil hindi nyo nakonekta sa mga Duterte si Alice Go. Yan ang katotohanan. Kaya, hindi kayo nagtagumpay kay Alice Go. Ikatlo kong tanong. O, nauna na yung dalawang tanong, no? Kung may nahuli. Ikatlong tanong. Ano naman masasabi nyo kay BBM, kay Martin Romualdez, kay Saldico, na bilang itinuturo ng mga mastermind dito po sa maanumalyang flood control project? Bakit dehin bokiki kayo? Bakit anti-corruption kuno kayo pero hindi nyo mabanggit si BBM, Martin Romualdez at Saldico na may kinalaman sa flood control project? Isa pang tanong, bakit tahimik kayo sa addict issue ni Amy Marcos sa kanyang kapatid? 'Di ba? Ako nasasagot, lalo ka na Hontiveros. Bakit kayo tahimik lahat? Kasi Our Lady of Insertion ka. 3 billion kasi yung insertion mo. Ayon kay Tonying, sinampulan ka. Ibig sabihin ng sinampulan ka, kung tutuloy-tuloy kang aatake, hindi mo ititigil yung bunganga mo na idadamay mo at atakein yung BBM administration, may nakalaan na sa yung paglalantad. Goodbye ka na sa 2028 presidential ambition mo. Kung ganyan po ang magiging kalaban natin, kung ganyan po kalakas yung hindi po magtatangkayan si Our Lady of Insertion. Kasi may hawak na baho sa kanila. 'Di ba? Ang tatapang nyo pagdating sa mga si Auntie Claire naman. Yung sinasabi mo, Auntie Claire, na yung sinasabi nyo na baka pagtataksil sa bayan. Yang napag-usapan na pala yan. Ito po, Marcos wealth grows by 1,600% from 79 million in 2005. Alam mo, bakit wala akong pakialam dyan? Kasi ginagawang issue po ng malaki. Laki, saan kinuha ni BBM? Paano pa po ako magtataka dyan? Hindi pa nga nakalagay dyan. Ang sabi ni Saldico, ang porsyento niya sa 100 billion na insertion ay 25 billion. Ang sinasabi sa SALN, 1.3 billion lamang ang asset ni BBM. 1.3 billion. Sabi ni Saldico, 25 billion ang kinita niya sa 100 billion na insertion. Asan yung 25 billion? Ginagawa nilang issue yung SALN na yan para diversion. Hindi po. Alam po ninyo sa lahat po ng gustong mag-divert pa ng issue. Ito pa, yung kay Bato, di ba? ICC. Alam po ninyo, kaya na ni Bato yan. Senator Bato, huwag kang mag-alala. Yung mga nagsasabi sa'yo na harapin mo yung batas, hindi kami naniniwala na yung ICC batas.
Yang ICC na yan, numero unong lumalabag ng batas ng mga bansa. Wala silang pakialam dito. Hindi tayo miyembro niyan. Kaya yung mga nagsasabing harapin mo yung batas, hindi natin batas yung ICC. Suportado ka namin kung ano ang gusto mong gawin, Senator Bato. Ayaw na naming maulit yung ginawa nila kay Tatay Digong. At sila po, nakangisi po yan nung ina-announce na may warrant of arrest ka na. Kaya itutuloy-tuloy nila yan. Pag ikaw ay, pag naisunod nila si Bato, ano sabi ni BP Sara? Hinihintay na nga lang ni BP Sara na dakipin siya eh. Sa kung ano pa mang ibibintang sa kanya. The Silent Planet. Ito po. Lahat po, ang ganda ng mga ano rito. Sino to mga nakatahimik? Sa 100 billion flood control insertion ni BBM. Wala po silang kibulat. Si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, yung mga Tulfo, si Shell Jokno, si Rizon Tiberos, si Laila de Lima. Bakit kayo tahimik sa 100 billion insertion ni BBM? Ang dadaldal nyo. Lito Lapid ba pangalan nyo? Si Lito Lapid, hindi namin mapupuna yan. Hindi namin pupunahin. Kaya lang nakakatakot din eh. Parang pronouncement lang po ni BBM. Ito, pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file. May baka pa eh. Ibig sabihin, tinatiming, wala rin tayong tiwala rito kasi una, yung mga testigo po laban kay Martin, nawawala pa po si Gutesa. Tapos yung Diskaya, ayaw na pong tumistigo. Kaya PSIS. Sino naglagay sa kanya doon? ito maganda po itong sinasabi ni Bello. Pagdating ng panahon, anak ng pati, sila ang maniobra para kidnapin yung Barbie at dalihin sa liig. See? May karma. Kaya may abot ang karma eh. Okay, ayon po kay Secretary Bello, tauhan po to ni Tatay Digong. Kinarma po si Bersamin dahil sa isa po siya sa mga nagplano. Isa po siya sa mga nagplano na ipakidnap si Tatay Digong. Ngayon nakarma siya, nilaglag siya ni BBM. At pinalalabas pa po. Alam nyo, pinatutunog nila na yung parang mastermind na yung apo. Yung apo na ni Bersamin ang gusto nilang palabasing yung apo ni Bersamin tsaka si Pangandaman. Bakit apo ni Bersamin? Kasi kapanipaniwala si Lucas Bersamin, ES eh. Alam niyo yun? Kung hindi kayo naniniwala na mayroon pang ang gustong palabasin ayong kay Lacson, ganito nang nila, 'di ba? Ganito na ang dialogue nila eh. Si Lacson, naniniwala siya na mayroon tumatanggap ng katkong mula sa Malacanang. Pero hindi si BBM. Si Bersamin, yung apo ni Lucas. Kaya para maging makatotohanan yun, tinanggal si Lucas Bersamin sa pwesto. Ano lang sinabi ni Lucas? Hindi nyo ko sinasampahan ng kaso eh. Panay lang kayo pasaring. Panay lang kayo innuendo. Oy, Bersamin, karma yan. Ganyan lang ang ginawa nyo kay BP Sara eh. Walang kaso, panay pasaring, panay innuendo na may pagnanakaw siyang ginawa. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon at higit